Okay, magandang gabi po mga kaibigan. Magandang gabi sa ating lahat sa Pilipinas. Magandang gabi sa mga kababayan nating OFW sa mga sulok ng mundo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po ipagpalain tayong lahat at sana po nasa mabuti kayong kalagayan sa mga sulok sa mundong ito. Magandang gabi, magandang araw, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyong lahat sa mga kababayan kong OFW. Sa muli pong pagbabalik ng inyong munting vlogger, Laban Lang Pilipinas TV, nagpapasalamat po tayo sapagkat nabigyan naman tayo ng pagkakataon para magkomento dito sa sinasabi ni Senate President Escudero, sapagkat sinasabi nga po niya ang sabi niya po dito is kahit saan daw anggulo tignan o kahit sinong administrasyon pag midterm election nangyayari po talaga daw na mananalo ang administrasyon sapagkat midterm yan. Ibig sabihin, kumpleto sila sa makinarya ang administration ni, hindi lang niya sinabing BBM pero sinabi niyang administration, so meaning kay BBM. Alam mo, Mr. Senator, Senate President Escudero, alam mo, ako sir, hangang-hanga ako sa iyo sapagkat simula pa nung tumatakbo ka ng unang pagtakbo mo pa lang ng ng Senado, binoto na kita kasi nga unang-una hinangaan ko sa iyo. Tama naman yung sinabi mo na sa lahat ng Escudero ikaw lang nakapasok na sa pinakamataas sa posisyon, meaning is ang Senado. Totoo yun. At naniwala naman din ako sa sinasabi mo na yung sa dynasty, yung sinasabi mo yan regarding sa dynasty. Tama yun. Tama yung prinsipyo mo na tinatanong mo, bakit ka magpapanukala ng dynasty? Halimbawa, sinabi mo halimbawa, kung ang kapatid mo tumakbo ng president, then ang isang kapatid mo naman tumakbo ng mayor o gobernador sa kanilang lugar, hindi ba pwede yun? O, tama yun. Doon lang ko nagtataka sa pasaring mo yung sinabi mo na pagkasabi mo na kahit saan namang tignan pag midterm election, kagaya nitong 2025 election, midterm ito, ay madalas talaga nananalo ang current administration. So means, pag sinabing current, ang kay BBM yun. Kasi ngayon ka lang salita Alam mo kasi Mr. President o mga kababayan o mga congressman, senador, unahin ko muna sa mga kababayan natin. Kung naalala po natin nung panahon ni Pinoy na tumakbo ang mga midterm noon ng eleksyon, ay hindi nga nanalo yung mga current administration na kumampi yung team nila. Hindi, may nanalo pero hindi naman lahat. Kasi malinis na eleksyon yun. Malinis na halalan. Ito ngayon, Mr. President, Senate President Escudero, pakitandaan niyo po itong sasabihin ng taong bayan. Itong eleksyon na ito, 2025 election, midterm election, pag
dinaan sa malinis na paraan lang ito ng pag-eleksyon. Yung bang taong bayan, tama yung sasabi mo, nasa taong bayan yan ang kung sinong iboboto nila. Tama po yun. Ngunit, doon lang talaga ako nagtataka sa sinabi mong yon. Isa, sa lahat ng sinabi mo, sa tingin ko doon ka sumablay na sinabi mo na current administration is talagang mananalo. Makikita naman sa survey. Sabi mo nga. Tama din yung sinabi mo na may mga kumpanya naman talaga na nabibili ng mga survey, nagpapasurvey para lang sabihin malakas. Tama yon, may nabibili, dinadaan sa pera. Tama yon, totoo yon. Ngunit doon sa sinabi mong yung midterm election, current administration is mananalo, marahil dahil sa mga kanilang mga makinarya. Totoo yun. Pero kung idaan ito sa malinis na halalan, malinis na eleksyon, titiyakin ko po sa iyo, Mr. Senate President Escudero, hindi po lulusot ang current administration na sinasabi mo. Pag ang taong bayan lang ang masusunod. Ngunit may palagay ako dito, sa palagay ko lang, marahil hindi ito mangyayari na taong bayan ang masusunod, sapagkat balita na nga na ang COMELEC mayroon ng bagong sistema o mayroon ng bagong mga makinarya, hindi na Smartmatic. Ang tanong dyan, sino nakipag-negotiate? Natural, obviously, current administration ang nakipag-negotiate dyan. Ngayon, sabi ko nga, pag idinaan lang sa tamang proseso, sa tamang paraang eleksyon ito na darating, 2025 midterm election, titiyakin ko po sa iyo, may mananalo man yan sa administration, pero hindi lahat. Hindi lahat. Even ang kapatid ng Pangulo, si Manang Amy Marcos, hindi mananalo yan. Bong Revilla, Senator Bong Revilla, lalo na. Itong si dating Senador Pampilo Lacson, pwede pa, baka lumusot pa yan. Dating Senador Tito Soto, pwede pa, baka lumusot pa yan. Pero lalo ito sa Tolentino, Senador Tolentino, nako, hindi lulusot yan. Maniwala kayo sa akin, Mr. Senate President. Alam na ng taong bayan kung sino at kung ano ang kanilang mga kulay. Alam na ng taong bayan. Si Attorney Senator Tolentino, to be honest with you, Mr. Senate President, kung hindi lang niya binitbit o ikinempanya ng dating presidente ni PRRD, hindi yan lulusot sa Senado. Yan ang totoo yan. Ngayon pa kaya na dinali niya ang PDP, iniwan niya ang PDP, hindi lulusot yan, hindi talaga lulusot yan. Pangalawa, hindi ko naman din sinasabi na lahat ng kandidato ng dating Pangulong Duterte lulusot. Pero lamang sila. Lamang, may hindi lang sila lulusot yan, 2 o 3 sa 12 senador na yan na kalyado ng PDP.
itong si Senator Bong Revilla kung mag-independent ito, baka lulusot pa ito. Kasi tahimik naman siya sa mga issue Wala naman siyang pinapasaringan, wala naman siyang sinasabi. Kung mag-independent ito, lulusot ito. Mananalo pa ito. Pero kung manatili siya dyan sa current administration, hindi lulusot dyan. Maniwala kayo sa taong bayan. Sapagkat hindi nga siya nakisawsaw sa mga issue, ngunit lagi naman siyang kasama ni Speaker sa pagmimigay ng mga ayuda na yan. Mga kakampi lang naman nila ang nakakatikim. Hindi naman lahat ng Pilipino na nakakatikim ng ayuda nila. So wala rin. Useless ang kanilang pagpira-pira sa taong bayan. Basta lang idaan lang sa tamang proseso, tamang eleksyon, ang midterm election na ito. Hindi lahat ng current administration ay lulusot. Sapagkat kilala na sila ng taong bayan. Hindi na sila yung tulad ng dati na kaya lang nilang sayaw-sayawan ng budots, kaya lang nilang idaan sa mga patalastas nila sa TV kung ano-ano mga batas na pinanggagawa nila na kung saan naman ang batas naman ang ginagawa nila wala naman talagang ngipin. Sapagkat kung may ngipin yan, sana nahuli na yung mga hising accident na yan, incident na yan, hising incident, mga drug addict yan sa kalsada na nagsibalikan na sa ngayon, mga tutok kutsilyo, mga hold up dyan sa tabing kalsada, ultimo, estudyante, grade 7, nadali pa ng screwdriver sa pang-hold up. Do you think ang lalaking yun, kung nasa matinong pag-iisip yun, hindi siya naimpulisyahan ng droga, magagawa niya ba yun sa isang dalagitang grade 7 na estudyante na hold upin niya gamit ang screwdriver? Hindi magagawa yun. Disin sana excuse me, disin sana itong mga krimen na nangyayari sa bansa natin ngayon, tulad na lamang ng mga holdapan dyan na napapanood natin sa mga balita, mga drug addict dyan, mga kung ano pang krimen ang pinagagawa ng mga tao ngayon dahil sa kagutuman, dahil sa katas-taasan ng mga bilihin, sa pangunahing bilihin tulad ng bigas, ulam, kaya ito nangyayari. So doon natin ipapasok yung batas na pinagagawa ninyo. Excuse me. Lalo yung mga sinasabi niya sa patalastas sa TV na mga advertising ninyo na pinagagawa niyong batas na nakikinabangan daw ng mga Pilipino. Saan nakikinabangan ng Pilipino? Yun ang tanong ko po. Saan nakikinabangan ng Pilipino? Sa mga pinagagawa po yung batas, hindi Pilipino ang nakinabang. Kayo rin nakinabang. Kayo rin nakinabang. Sa totoo lang. Sapagkat kung para sa Pilipino yung pinagagawa niyong batas, disin sana wala sanang corruption na nangyayari sa bansa. Disin sana wala sanang mga Pilipinong naghihirap sa bansa ngayon. Hindi naman namin sisisi na bakit naghihirap kami mga Pilipino nang dahil sa inyo. Hindi namin sisisi yun. Naghihirap ang mga Pilipino sapagkat sa kapababayaan ninyo sa aming mga Pilipino, sa mga sinumpaan nyong tungkulin sa bayan, sa binigay naming mandato sa inyo
sa binigay ng mga Pilipinong mandato sa inyo, sa mga leaders namin, ay hindi nyo nagagampanan. Yun ang totoo dyan. Kung bakit naghihirap ang mga Pilipino. Saan ka nakakita ang presidente na magtatatlong taon na lamang ay sa awa ng Diyos ay wala pa siyang nagagawang project. Mayroong ang project, sinasabi niya flood control projects, billion ang halaga, ay wala naman rin nangyayari. Kinurap lang pala. Mayroon naman sanang pira sa PhilHealth. Alam nyo, yung pira ng PhilHealth, napakalaking bagay sana niyan. Imagine, 90 billion ang pundo pala ng PhilHealth. Pinapatulog nyo lang. Habang pinapatulog nyo, sabi pa kanina Senator Bongo, habang pinapatulog nyo ang pundo ng PhilHealth, ang pira ng PhilHealth, ay marami ng buhay ang nawawala. Kung ginamit ninyo yan sa tamang paggamit para sa health ng mga Pilipino, na mga mahirap nating kababayan, disin sana ang 90 billion pesos na yan ay marami na sanang buhay ang nailigtas niya. Yun ang totoo dyan. Pero ano tong ginagawa ninyo? Nasaan na ba yan? Tanong lang naman, nasaan na ba yan? Yan na ba yung totoo na ba yung balita na pinasok nyo sa Maharlika Maharlika investment ninyo? Totoo ba yun? Ay nagtatanong lang po ako. Kaya bakit natin iisipin o ibubuto ang current administrasyon nito, ang line-up nila, na samantalang magtatatlong taon na lamang ay wala pang nangyayari sa bansa. Wala pa siyang ni isang project na nagawa. Wala pa siyang ni isang kusing o isang butil na bigas na itulong niya ng tama sa mga kababayan niyang naghihirap. Wala pang trabaho na itulong niya sa mga kababayan niyang mahihirap. Bagkus, ang bansa pa natin mga kababayan ay lubog na sa utang, lubog na sa kahirapan. Bagsak na po ang ating ekonomiya ng ating bansa. Hihintayin pa ba natin mga kababayan na mauwi ito sa civil war? Hihintayin pa ba natin mga kababayan na ang Pilipinas ay mauwi na lamang sa walang saysay? O hihintayin pa ba natin na ang Pilipinas ay mabangkrap? Alam naman natin mga kababayan, mga Pilipino, tayo mga Pilipino, kaya nga tayo proud to be Filipino, sapagkat tayo may sariling kanya-kanyang analisa sa bawat pangyayari, mapapolitika man yan o sa usapin man yan ng hanap buhay, o lalo na sa usapin ng pag-analisa sa mga pangyayari sa ating bayan. Kaya tayo nasasabi, proud to be Filipino. I'm proud to be Filipino, sapagkat nasa atin lahat ang diskarte. Ngunit sa kabila ng nasa atin lahat ang diskarte sa panghanap buhay, kung wala rin namang tulong na nagmumula sa ating gobyerno, ay wala rin po ang diskarting yun. Sa makatuwid bagay, ang bawat hanap buhay ng Pilipino ay nakasalalay sa hanap buhay o sa pagsusumikap
ng nasa gobyerno. Yun ang realidad. Aanhin mo naman, dumiskarte ka nga na hindi ka nagdidepende sa Pilipinas, sa government natin. Anong nangyayari sa diskarte natin? Di ba nakakagawa tayo ng hindi karapat dapat? Nakapang-hold up tayo? Napapasok lang tayo sa pagdadrugs para lang lumakas ang loob natin, para tayo makagawa ng hindi kanas-nais para maibuhay sa ating mga pamilya. Yun ang sinasabi ko pag hindi ka nagdepende sa gobyerno. Pero pag once na nagdepende ka, ang hanap buhay mo nagdepende sa gobyerno, nakasalalay sa iyo o nakaalalay ang gobyerno sa hanap buhay mo, ay tiyak mapapabuti ang kalagayan ng buhay mo at ng buhay ng pamilya mo. Yun ang realidad. Ito sana ang nakita ng ating presidente na si BBM. Ito sana nakikita ng ating Senate President na si Senator Escudero. Ito sana nakikita ng ating Speaker na si Martin Romualdez. Yan sana ang nakikita nila. Siyempre sinabi natin ang Vice President, sapagkat ang Vice President ay nakita niya lahat yan. Lahat ng sinabi kong katangian yan ay nasa Vice President. Ngunit ano namang magagawa ng Vice President natin na si Madam Inday Sara kung wala naman ding nakaalalay sa kanya na gobyerno? Ito na lang titignan natin.